Ko po'y bumabati ng happy 21st Victorious Talipaw Peace Mission Anniversary sa lahat po nating mga kapatiran dyan po sa Kingdom of Saudi Arabia. Dyan po sa may Riyadh, sa may Jeddah, sa may Al-Khobar at iba pang mga outreaches dyan po sa Saudi Arabia. Medyo mahal. Magandang hapon na po minamahal sa inyong lahat dyan. Hallelujah. Ang mission na yan, minamahal, ay talagang to God be the glory. Unang-una po minamahal ang kapurihan na isang mahal ng Panginoon ay talagang yan po yung mission na sabi nga, mission impossible. Sabi ng isang radio station manager ng radyo ng bayan, Sulu, minamahal, sa Hulo, si Sinimasong. Unang-una po minamahal, bago nangyari po yung pagpasok ng ating kagalang-galang at minamahal na pastor Wildy Salmeda sa kampo ng Abu Sayyaf kasama ang 12 Prayer Warriors, mayroon po nangyaring pagkidnap ng mga Abu Sayyaf doon sa Basilan. Ginawa po nilang human shield para hindi po sila maubos ng mga military. Kinidnap po nila, dinala po nila minamahal bilang human shield ng isang pari, mga guro at mga estudyante sa Basilan. At nagkaroon po ng negosasyon nung panahon na yon. At nag-offer po ang ating kagalang-galang at minamahal na pastor Wildy Salmeda ng napasukin ang kampo ng Abu Sayyaf sa dako po ng Basilan para mailigtas yung pari minamahal at mga guro at mga estudyante na nasa hawak ng mga Abu Sayyaf on that time minamahal. So tinawagan ako ni Mala Pastor, ako ay na-assign sa Cagayan de Oro nung panahon na yon. Tinawagan ako ni Mala Pastor ay monitor yung kidnapping doon sa Basilan at sabi niya kung mayroon kang magawa, gusto kong pumasok sa lugar na yan para maligtas ang buhay ng mga hostages. So nilakad ko po yung minamahal. Nakontak ko yung station manager ng Bumbo Radio sa Cagayan de Oro. So sa madalit sabi minamahal ay na-set up po yung interview through telephone sa ating Mala Pastor nationwide at simultaneously minamahal yung field reporter ng Bumbo Radio sa dako po ng Basilan ay kausap din po yung chairman ng Basilan Crisis Committee at ayun nakausap yung Mala Pastor ang nag-interview sa kanya sa Bumbo Radio pati yung Basilan Crisis Committee Chairman minamahal napaabot yung offer natin Mala Pastor na papasukin yung kampo ng Abu Sayyaf sa Basilan para iligtas ang buhay ng pari minamahal na si Father Gallardo nung panahon na yun minamahal. At sabi ng chairman ng Basilan Crisis Committee, sabi niya hindi na kailangan Evangelist Almeda dahil nanalangin din kami, mayroon din kaming Diyos at napaabot na namin yan sa pinakataas na naming pinuno ng Roman Catholic Church, ang Pope ng Rome, at pinag-pray na sa buong mundo ng lahat ng mga kaparian at ang mga membro ng Romano Katoliko na samahan minamahal. So sa madalit sabi, hindi po tinanggap, hindi inaprubahan yung offer natin Mala Pastor at ang malungkot na nangyayari minamahal ay nabalitaan na lang na pinugutan ng ulo yung pari, tinanggalan ng mga kuko at mayroon ding pinatay ng mga hostages na kasama doon sa pari yung mga guro at mga estudyante. At tumakas yung Abu Sayyaf, sakay ang bangka
tangay-tangay nila yung mga naiwan pa mga hostages at lumipat sila sa isla ng Sulo na malapit lang po sa Basilan yan. At nagkidnap pa sila ng additional na 21 na hostages galing sa isla ng Sipadan, Sabah, Malaysia. At yun na yun, minamahal. Talagang lumaki na po yung problema. Talagang hindi na alam ng presidente na si Irap Estrada nung panahon na yun kung paano niya harapin yung mga problema na yun, minamahal. Dahil yung una, puro mga Filipino lang yung sa Basilan, pero yung 21 Sipadan hostages, yun po ay composed ng iba't iba po mga lahi. No? Mayroon pong German, mayroong French, Austrian, South African, Malaysian, at dalawang Filipino, minamahal. So, sabi ng malapas daw sa akin, Brother Danny, mag-ayuno ka. At tuloy-tuloy din ang pag-ayuno ko dito. Pasukin natin ang kampo ng Abu Sayyaf sa Sulo. Papayag ang gobyerno o hindi. Yan po yung sabi ng Malapastor, kasi yun daw yung naramdaman ng Malapastor na kailangan na gawin. Yun yung mission niya, minamahal. So minonito po yung nangyari. Halos araw-araw tumatawag Malapastor sa akin tuwing madaling araw, kuminsan mga alauna, alas 2, alas 3. Yun po yung aming pinag-uusapan sa telephone about yung mga updates, mga balita, ano po yung mga naririnig namin kasi nasa Mindanao kami. At nung umabot na po yung fasting ko ng 7 days, sabi ng Malapastor, Brother Danny, mauna ka doon. Mayroon ka mga kasama na mga prayer warriors din, galing sa Surigao at dyan sa Cagayan de Oro, yung mga nakapag-fasting ng habang fasting, 40 days or 21 days. So, Brother, sabi minamahal ay nauna kami doon. Galing sa, inantay ko yung mga kasamahan ko, tapos nung dumating na sila sa Cagayan de Oro, nag-travel kami, at pagdating ng Zamboanga, sumakay kami ng fast craft. Pagdating ng Hulo, naghanap kami ng mapuntahan doon o matirahan. So bago yon, nung sumakay kami ng barko pala, barko yung sinakyan namin from Zamboanga to Hulo. Hindi namin alam na yung barko na yon, ang kapitan pala, yung first mate, pangalawa sa kapitan, minamahal, ay kapatiran natin. Si Brother Baltasar, kung hindi ako nakamali yung kanya pong apelido, minamahal. Sabi niya, Brad, saan ang punta nyo? Kasi nakita niya na nakabarong kami. So, napansin niya na kapatiran. So, Brad, saan ang punta nyo? Sabi ko sa Hulo po. Pinauna kami ng Malapastor. Mayroon pong misyon ang Malapastor sa kampo ng Abu Sayyaf para iligtas yung mga Sipadan hostages. Sabi niya na nanaginip ako kay Malapastor, sabi niya. Nanaginip ako kay Malapastor bago lang. Na nag-preach siya doon sa Indukan ng Sulo. So sabi ko, ay ibig sabihin, patunay yon na ang Malapastor Sulo. Kasi nanaginip yung kapatiran na yon na ang Malapastor ay nandoon sa bundok ng Sulo at ang kanyang busis ay umaling. Nagkwentuhan na kami. Pagdating ng Hulo, naghanap kami ng hotel. So, sabi ng mga hotel na napuntahan namin, sarado na daw kasi marami daw po, kasi konti lang po hotel ng Hulo. Marami na daw nagpabook dahil yung iba doon mga reporters, dahil dinagsa nga minamahal ng mga tao, mga reporters ang Hulo dahil doon sa pangyayari na yon. So mayroon nagturo sa amin, doon na lang kayo sa loob ng kampo ng Philippine National Police. Mayroon silang Peacekeepers Inn, parang pinaka hotel ng mga bisita din na parang ginawa ng mga pulis na para sa mga bisita din yung hotel na yon. So pumunta kami doon. So nandoon yung mga media,
international at saka local media. CNN, BBC, mga Reuters, AFP, nandoon lahat minamahal, pati mga local media. Yung mga reporter ng newspaper, Inquirer, Philippine Star, ganyan. Tapos mga radio reporter, DZRH, yung mga sikat na mga radio stations, at saka Bombo Radio nandoon na rin, at saka yung TV stations minamahal, ABS-CBN, GMA7, nandoon na rin minamahal sila lahat. At parang sinabi namin na naghanap kami ng room, sabi nung in charge, sabi niya mayroon nagpa-reserve. May nagpa-reserve na nakabarong. Siguro kasama niyo yun, na pupunta kayo daw kayo dito, ni-reserve na kayo, nakabarong sila, nakaputi sila lahat. Sabi namin, paano nagpa-reserve? Kami ang pinakauna, kami yung, kumbaga, kami yung pinakauna doon, bakit may nauna pa sa amin na nag-reserve? Sino nag-reserve sa amin? So, sabi ko, talagang patunay lang na yan na ito ay mission ng Malapinon. Sabi yun ng baka anghel yun, Brad. Baka ni-reserve kayo ng anghel. So, nandun, malaki yung kwarto, nandun kami, tumawag ako kay Malapastor. Malapastor, nandito na po kami sa Holo. Nandito robot, maghanap ka ng Abu Sayyaf dyan. So, ang ginawa ko, minamahal, sa kainosente ko, nagtanong-tanong ako sa Hulo, saan po dito makausap ang Abu Sayyaf? Sabi ko. So, yung mga kausap ko, sabi niya, ako, Abu Sayyaf. Sabi niya, Abu Sayyaf ako. Bakit? Sabi ko, hindi kasi ang mga pastor papasok sa kampo ng Abu Sayyaf. Ako ang, bodyguard nyo. Sabi ko, totoo kayang Abu Sayyaf to. Halos lahat ng tinatanong ko doon, ng mga kalalakihan, nagpapakilala sila ibang Abu Sayyaf. Sabi ko, Malapastor, mayroon akong nakausap, nagpakilalang mga Abu Sayyaf. Pero mayroon akong isa nakausap na babae, isa pong radyo ng bayan manager ng Hulo. Dahil talagang pinuntahan ako doon sa hotel, sa Peacekeepers Inn, na in-interview. Tapos sabi niya, kung huwag kayo maniwala sa mga nagpakilala mga Abu Sayyaf, baka dadalhin kayo at kidnapin na kayo. Sabi niya, kung gusto nyo, pag hindi talaga kayo mapigilan, ako na lang ang guide nyo. Kasi kaibigan ko si Commander Robot. Yung pala si Commander Robot ay dati bodyguard ni Governor Abdul Sacortan, Governor ng Sulo. At siya po minamahal, si Siri Masong ay pinsan ni Governor Abdul Sacortan, kasi ang Sini Masong, Sini Tan Masong, Tan din ang apelyido nung radio manager na yon. So sabi minamahal, nag-usap kami, nag-set kami ng araw. Sabi ko, sabi niya sa Lunes, siguraduhin mo na sa Lunes darating si Pastor Almeida at i-coordinate natin kay Commander Robot at para matuloy yung pagpasok nyo. So, natawagan na niya, mayroon na siyang contact, at ang sabi ng contact, nanghingi daw ang una-una, sabi ni Commander Robot, hindi kami papayagan dahil nahirapan na silang nagbantay doon sa mga hostages, tapos padagdagan pa, baka mapahamak pang buhay nila dito, sabi nung response ni Commander Robot. So, sabi ko, hindi mapigilan yung mahal na pastor talaga papasok kahit hindi papayag si Commander Robot. Sabi naman, tawag siya uli, mayroon siyang pinadalang emisary. Ang report naman, kung talagang desidido sila, magbigay sila ng 35 sacks of rice, 35 na sakong bigas, at pera na $3,000 US dollars. Inadagdagan pa ng 500 yon, naging $3,500 US dollars. So, in-report ko kay Malapastor yan. Sabi ni Malapastor, bukas na bukas nandyan ako. So, oo nga, minamahal. After ng overnight sa Amoranto o sa Cunita yata yon, after ng overnight, dumiritso ng Malapastor sa airport at dumating Sabado. So, ang problema ko, minamahal, pagdating ni Malapastor sa Sabado, ang problema ko, ang kausap ko, wala pong cellphone doon, walang cell site, wala pong signal doon sa Hulo. Ang kausap ko, Lunes ang usapan namin. Dumating si Malapastor, July 1,
araw ng Sabado. So sabi ni Mahal Pastor, nasaan na yung kausap mo? Sabi ko, Mahal Pastor, ang usapan po namin Lunes. Sabi niya, Mahal Pastor sa akin, sa palagay mo, Brother Dan, itong gagawin natin, kalooban ng Mahal na Panginoon. Tapos hindi ako nakasagot. Siyempre, tinanong ni Mahal Pastor sa akin yon. Sabi niya ganito, pag darating yung kausap mo sa loob ng 30 minutes, itong gagawin natin ay kalooban ng Diyos. So ito sabi ko, paano darating yun 30 minutes? Hindi ko nga nakontak. Wala nga kaming kontak, minamahal. So 30 minutes. Wala pang 30 minutes, may kumatok na doon sa pintuan habang nagpupuri kami. May kumatok na. Pagbukas ko, si Sinimasong yung kakontak ko dumating. Sabi ko, ay, ma'am, kayo pala. Sabi niya, kumusta na kayo dito? Sabi ko, okay lang po. Ba't kayo napapunta? Sabi ko sa kanya, naisipan ko lang kayong bisitahin. Sabi ko, tamang-tama. Nasilip niya, ba't maraming tao sa loob? Nandito na ang Mahal na Pastor, sabi ko. Sabi mo Lunes. Sabi ko, hindi. Biglang dumating eh. Tapos pumasok siya. In-interview ang Mahal na Pastor. Sabi niya, Evangelist Almeida, itutuloy ba ninyo ang inyong gagawin na pagpasok sa kampo ng Abu Sayyaf? Ang mga Abu Sayyaf ay talagang hindi nagbibiro at hindi na kayo makakalabas na buhay. Sabi ng Mahal na Pastor, tuloy. Sabi ng reporter, minamahal, tatawagin kong mission impossible ang inyong pagpasok sa kampo ng Abu Sayyaf. Delikadong buhay nyo. So, natuloy po kami, minamahal. Dumating po yung sasakyan ng, pinahiram po yung sasakyan ng isang board member ng Sulo, Tamaraw FX, at saka isang jeep. Doon kinarga yung 35 sacks of rice. Tapos, diretso na minamahal. Basta tinuro na lang ni Mahal Pastor, kasama. Hindi naman binilang ni Mahal Pastor yon. Inalaman na lang namin na 13 kami nung nandoon na kami sa kampo ng Abu Sayyaf. Na 13 pala yung kasama ng Mahal Pastor. 12 pala yung kasama ng Mahal Pastor. Pag 13 siya. So, nung sumakay na kami minamahal sa sasakyan at tumuloy na kami, natunugan yata ng military, talagang kinordon lahat ng mga entry points papasok ng Talipaw. Kinordon lahat yon, may mga checkpoint. Lahat ng mga sasakyan, isa-isa nilang chine-check up, pinapababa yung pasahero, tinitingnan. So, nung nakalinya kami, ang haba ng pila, sabi ni Mahal Pastor, habang nagpupuri sa Mahal Pastor sa loob ng sasakyan, Brother Danny, Beloved Brother Danny, ano yung bakit ang haba ng pila? Yung traffic. Sabi ko, Mahal Pastor, nag-checkpoint po ang mga military. Ngayon lang po 'to nangyari kasi bago dumating si Mahal Pastor, sinorbe po namin 'yon. Pumunta kami ng Talipaw, paikot kami ng Patikol. Kasama ko si Beloved ako, Prero Jojo Salino at saka si Fernando Solon. 3 kami. Nakabarong kami. Nagrenta kami ng jeep at pinasok namin yon. Nadaanan namin yung checkpoint. Nadaanan namin checkpoint ng Minilef, Imaylef, Abu Sayyaf, hanggang nakarating kami ng Talipaw. Nung pabalik na kami, sabi nung driver, pag babalik tayo, i-hostels kayo. So, iikot tayo ng Patikol. Nung umikot kami ng Patikol, nakasalubong namin yung jeep na mga armado. Yun pala ay magkaroon ng meeting sa Talipaw. Pumunta ng Talipaw yung mga kasama ni Abu Sabaya. Nakasalubong namin yun. Kumakaway-kaway pa kami sa jeep. Kumakaway-kaway pa kami. Nakatingin yung mga armado doon sa loob at saka sa atip ng jeep, punong-puno. Tinitingnan kami. Talagang halatadong hindi kami Muslim din. Naka-long sleeve kami. Pagdating namin ng Patikol, naflatan pa kami ng gulong. So walang kataw-taong lugar. Nadaanan kami ng mga armado na mga isang platoon yata yun na talaga mahahabang buhok. Nadaanan kami. So, sigaw sila, Allahu Akbar. Kami naman, praise the Lord. Tapos, hindi kami ginalaw. Doon pala sa Patikol, minamahal, kung kinidnap na kami o talagang ginalaw na kami, hindi na matuloy ang Mahal na Pastor. Tapos hanggang naayos yung gulong, tumuloy kami, nadaanan namin yung kampo ng Marines, tsaka nakauwi na kami. Ayun, tumawag kami kay Mahal na Pastor. Pero yung time na yon, biglang nag-checkpoint. Sabi ni Mahal na Pastor, patunay na kalooban ng Mahal na Panginoon tong ating ginagawa.
Pagdating sa checkpoint, pag tayo na ang tatapat doon sa nagpapara, kasi mayroong isang nagpara, tapos ang mga sundalo iikot yan, bubuksan lahat ng mga pintuan, sisilipin yan, pati likod. Sabi ng mga pastor, pagdating nung tayo na ang tatapat, maprosin sila lahat na hindi tayo harangin. So, malayo pa yun, may namahal. Sabi ko, nag-iisip na ako, imposible kung sa isip ko imposible hindi maharang dahil lahat hinarang lahat. Lahat hinarang. Walang pinipili talaga, pinapalabas, tapos pasok ang sundalo sa loob, tinitingnan ng loob. Nung natapat na kami, yung Tamaraw FX, tumapat na, inaasahan kong bubuksan na naman, tapos titingnan sa loob. Sabi ko, talagang pag malaman nilang si Malapastor yung sakay dito, hanggang military lang kami. Hindi pinahinto. Basta nagsinya siya ng go, ang lahat ng mga sundalo doon na nakaikot, walang ginawa. Hindi naman kami binuksan. Pati yung jeep na punong-puno ng bigas na nakasunod sa amin, nandoon din yung mga kasama kong mga prayer warriors, hindi rin sila pinahinto. Tapos nung nakalampas na yung dalawang sasakyan, biglang checkpoint uli, hininto uli, stricto uli. Sabi ko, grabe. Sinabi lang ng propeta na malapi noon na pag tayo ng tatapat, mapoprosin sila. Yung po minamahal yung nangyayari. So talagang isa sa patunay yon. Pagdating sa unahan, mga lumayo lang kami ng mga almost 1 kilometer o mga 500 meters siguro yon. Doon sa may tapat ng eskwelahan, mayroong mga armado doon. Pinara kami. Pinara kami ng mga armado. Sabi ko, hindi ito mga sundalo kasi hindi naman naka-uniforme. Tapos sakay na may sumakay sa jeep, may sumakay doon sa Tamaraw FX, may tumabi sa akin. Tapos tuloy na. Habang tumuloy, papasok ng Talipaw, nagpakilala yung katabi ko, sabi niya, ako si Commander Robot. Nasaan si Father Almeida? Sabi ko, beloved pastor po. Saan si Pastor Almeida? Sabi ko, nandito po sa likod. Tapos tumingin siya, nakita niya ang malapastor, sabi niya, welcome! You are welcome in the kingdom of Allah. Sabi niya, libre kayo dito sa aming kampo. Pwede kayong mangaral sa amin. Malaya kayo na mangaral sa aming kampo, sabi ni Robot. So, ako naman tuwag-tuwa. Praise the Lord. Talagang welcome kami. So, habang nag-travel kami, ayun na. Dami mga checkpoint na aming nadaanan. Checkpoint ng Iminilef, checkpoint ng Imailef, kasi iba't ibang grupo yan. Checkpoint ng Abu Sayyaf na hindi naman kasama ni Robot, kasi iba't iba ding faction ng Abu Sayyaf. Hanggang nakarating kami sa barangay Bandang Talipaw. Bumaba kami doon dahil papasok kami ng Maputi kasi umulan. Hindi kaya ng Tamaraw FX sa jeep. Nilipat kami doon sa kargahan ng kupras, yung truck na walang dingding, walang atip. Tumungtong kami doon. Si Malapastor sinakay doon sa tabi ng driver. Pumasok kami sa masukal ng mga kagubatan. At pagdating namin doon, hanggang tumirik na yung sasakyan, naglakad kami. Napansin ni Commander Robot ngayon na ang mahal na pastor, mahina ang katawan kasi kakapapasting na ng 40 days. Sabi ni Robot, bakit mahina yung inyong leader? Sabi namin, nag-fasting po yan ng 40 days. So alam po ng Muslim yung fasting. Pero yung 40 days na sinasabi, na hindi siya makapaniwala dahil ang fasting po ng Muslim ay araw lang po at sa gabi, kumakain po sila. So sabi ni Robot, pwede ko ba siyang kargahin kasi naawa ko sa kanya dahil mahina ang katawan niya, mahirapan siya maglakad dahil yung maputik. Sabi ko, akala ko ba ang mga Abu Sayyaf demonyo? Akala ko ba yung mga Abu Sayyaf mga taong halang ang bituka? Ba't siya nag-offer na kargahin ng Malapastor? So, hindi po pumayag si Malapastor kargahin. Hinawakan lang. So, hinawakan niyang Malapastor, hinawakan din namin. Tapos, dahan-dahan kaming pumasok. At nakarating kami doon sa kubo, na doon ang mga sipadan hostages nung una, nagkaroon ng military assault. Umatras sila, nilayo. Kami ang pinalit doon. Kubo na walang dingding, may sahig, walang dingding, may atip. Doon kami. So, kung nandoon na kami, sabi ni Malapastor, umpisa na yung kursada natin.
Nagdala pala sila ng leaflets. So yung leaflets, nilabas sa bag, pinamigay sa mga Abu Sayyaf. So nung nabasa niya yung leaflets, yung naalaala ko yung leaflets na yung pula ang kulay, pula lahat, Jesus Miracle Crusade, tapos pula lahat yung nakalagay doon. May nakalagay pa doon na yung binyo talaga na doon sa dako ng Sulo, yung krusada sa kampo ng Abu Sayyaf. So tinanggap ng mga Abu Sayyaf yun, maya-maya nung nabasa Jesus, parang napansin nila na nangangaral ang Malapastor, parang nagagalit na sila. Nagagalit sila na bakit daw? Tapos umpisa na ang beloved, tapos solemn songs. Nung kumanta si Herme ng solemn songs, mayroong nagpahinto sa kanya. Hinto yan, hinto. Sabi niya, hinto. Tapos pag sabi na hinto, bakit? Pwede mag-request. Sabi ni Kuya Alvin, request? Pwede. Anong request? Power of Love. Yung Power of Love na kanta yata ng Air Supply yun, sa libutan. Power of Love. Tapos, gitara na si Kuya Herme. Iba naman yung kinanta niya. Sabi niya, Lord, I come to you. Di ba? Power of Love din yun. Sabi nung Abu Sayyaf, iba yan, pero maganda. Tuloy mo. So, tinuloy ng beloved Kuya Herme yung kanta niya na Power of Love. Pagkatapos doon, pumalit ng Malapastor. Pagpalit ni Malapastor, preaching na. Akala ko, pag mag-preach ng Malapastor, ay dahil iba yung sa TV, iba yung mag-preach sa krusada. Nandoon kami. Ang kaharap mga Abu Sayyaf, nakatutok yung mga Armalite sa amin. Sabi ko, ano kayang preaching ng Malapastor dito? Akala ko yung malumanay na, mga Abu Sayyaf, mahal kayo ng Diyos, maglingkod kayo sa Diyos, magsisi kayo. Hindi. Bungad pala ng preaching ng Malapastor nung nag-pray pa lang siya, pinagre-rebuke niya, demons, cast out in Jesus' name, in Jesus' name, demonyo, magsilayas kayo sa pangalan ni Jesus, be proceed in Jesus' name. Talagang napaatras yung mga Abu Sayyaf, tapos preach ng Malapastor, pag hindi kayo magsisi, pag hindi kayo tumalikod sa masamang gawa, pag hindi kayo sumapalatay sa Ebanghelyo ni Kristo, impyerno kayo lahat. Tapos Malapastor, mamamatay kayo, magkaroon ng talagang kaguluhan dito. Tanggapin yung mahal na Panginoon. Yun ang preaching ng Malapastor. Haba yung preaching ng Malapastor na talagang parang pinagalitan niya yung nasa harapan na hawak-hawak yung mga Armalite na katutok sa amin, minamahal. Pero talaga yung tapang ng Malapastor, talagang makita mo, minamahal, na talagang walang atrasan. Pagkatapos noon, sabi nung ni Robot, tama na! Baka maririnig kayo ng mga kasama nyo. Kasi malapit lang dito yung kampo ng sundalo. Tapos, yun, pinatanggap mo na ng Malapastor. Tapos, maya-maya, review. Tapos na. So, lumabit si Robot. Sabi niya sa akin, nasaan na yung pangako nyo na pera? Sabi ko, Malapastor, yung pera daw. Yung $3,500. Sabi ng Malapastor, nandito sa bulsa. Pinakita sa akin. Nasa bulsa po ng Malapastor. Tapos sabi ni Robot, sabi niya, wag kang maingay. Doon tayo sa may puno ng kahoy. Palayo tayo doon. Kasi pag malaman ng mga kasama ko na mayroong pirang binigay, kami dito magpapatayan dahil sa pira na yan. Magpapatayan kami dito. So, punta kami doon sa may malayo. Tapos, wala namang sumunod sa amin. Pagdating doon, binigay ni Malapastor yung pera. Nung hinawakan ni Robot yung pera, sabi niya, alam mo, Pastor Almeida, itong pera na to ay gagamitin din namin pagkain ng mga hostages dahil malaki ng gasto namin sa kanila. Hindi sila kumakain ng mga local na mga pagkain. Mga gusto nila yung mga in-order nila, mga imported na pagkain. So, ipag-pray po nyo. So, Malapastor, sabi niya, Badadan, pag-pray natin. So, nilihans po ni Malapastor yung dalawang commander. Ang isang kamay ni Malapastor ay sa kay Robot, isa naman kay Commander Susukan. Pinagre-rebuke niya, pinatanggap muna niya, pinagsisi, pinagre-rebuke niya, demons, cast out! Magsilayas ng demonyo sa pangalan ni Jesus in Jesus. Nilihans sa Malapastor yung dalawang commander na yon. Pagkatapos, paglihans, ang dalawang commander nakita ko minimal habang pinapatong ni Malapastor yung kanyang kamay sa ulo ng dalawang commander, payuko lang sila ng payuko, wala silang ginagawa. Tapos nakita ni Sinimasong yun, kasi kasama si Sinimasong.
Sabi ni Sinimasong, nagbulong sa akin, hindi na kayo makalabas buhay, patay kayo. Bakit ginawa ni Pastor Almeida na pinag-pray yung Abu Sayyaf? Bawal dito yan. Sabi niya, bawal sa Muslim yan. Insulto sa amin yan. Muslim din yung si Sinimasong. Insulto sa amin yan. Hindi na kayo makalabas buhay. Maya-maya, bigla na siyang sumibat. Nauna na siya. Ayun na. Yun naman, pagbalik namin sa crowd, sabi niya, for safekeeping, tanggalin namin yung inyong mga gamit, baka nakawin ng aking makasamahan. Kung may pera kayo dyan, ilabas ninyo, ibigay sa amin, kasi baka kunin ng aking makasamahan. So, talagang hinalughog, tinitingnan yung aming mga bulsa, nakakita sila ng mga cellphone, kinuha nila yung mga cellphone, mga pitaka, pati yung mga gamit, hinahalughog yung mga gamit namin, kung ano makikita nila doon, pati mga sapatos namin, tinanggal. Tapos, yun na, pinapatulog na kami. Tuloy-tuloy pa rin pagpupuri namin. Sabi lang mga pastor, puri tayo, puri tayo. Walang matulog, puri. Habang palakpak kami ng palakpak, nakaluhod kami, tinututok yung Armalite sa noo namin, at pilit kami pinapahiga para matulog na. So, ang ginawa namin, pinaubayan na lang namin na hihiga kami habang nakatutok yung Armalite doon sa aming noo. Tapos, pinaplaslightan yung aming mga mata. Tapos sabi, ito isa, gising, ako yatang tinutukoy dahil pag pinaplaslightan, yung liwanag ng flashlight, talagang gagalaw yung mata mo eh. Sabi, itong isa, parang gising pa yata eh. So, pinilit ko talagang nagpatulog-tulog. Parang nakatulog kami minamahal. Dahil talagang pinaplaslightan. So, yung time na yon, pwede nila kaming pugutan ng ulo. Pwede nila kaming waswasan ng Armalite, ng bala. Wala na kaming magawa. Kasi pag tulog ka, tuturukan na lang yung ano mo, yung balikat mo o saan iturok, minamahal. Wala ka talaga magawa. Pero at that time, minamahal, kahit galit na galit sila sa amin, pwede na kaming pugutan ng ulo, pwede kaming barilin. Wala po silang magawa sa amin dahil kami po ay covered ng kapangyarihan ng mahal na Panginoon. So makita mo talaga, minamahal, na talagang yung time na yon, between life and death, yung 7 days, na yon, na instead na pugutan kami ng ulo, ang nangyari ay hindi kami pinakain araw at gabi, walang pagkain, walang tubig, 7 araw po, minamahal. At saka mga Abu Sayyaf, doon sila nagsasaing sa harapan namin, doon sila kumakain, umaga, tanghali, gabi, hanggang tingin lang kami. Kahit tubig, hindi kami binibigyan. Grabe, minamahal. Na-survive po namin yon 7 days na walang pagkain, walang tubig. Sabi nila nung una, pag kami po ay dumudumi, ini-escortan kami doon sa may masukal na lugar, hindi ka talaga, ako, halimbawa, pag ako'y dudumi, ang escort sa akin, 5. Bawat isa sa amin, kung may magdudumi, may escort. O i-escortan. Tapos, after no mga 3 days, nagreklamo na yung mga Abu Sayyaf, bakit wala nang dumudumi sa inyo? Wala nang nagpapa-escort na iihi. So, sabi namin, paano kami dudumi at iihi? Wala kaming pagkain. Hindi rin kami iihi. Wala na kaming iihi dahil wala kaming iniinom na tubig. Tapos nagtatawanan sila. Sabi ng mga pastor, subukan mo manghingi, brother Dan, kahit isang baso. Paghati-hatian natin yung isang basong tubig. Sabi ko, pumunta ko doon sa commander, pwede ba manghingi ng tubig? Hindi pwede. Sabi ni commander, fasting daw kayo. Yung pala, minamahal, ang fasting sa Muslim, hindi sila umiinom ng tubig. Kung alam nyo yan, diyan sa Middle East, ang fasting ng mga Muslim diyan, kahit paglunok ng laway, hindi nila ginagawa. Hindi sila umiinom ng tubig. Magagalit sila pag mayroon sila makita na nagdadala ng tubig kasi tukso yon. Ganon ang ginawa sa amin. Na wala ka na rin malulunok na laway dahil talagang tuyo na. Tapos dumudugo na yung aming mga labi at talagang nipis na yung mga tainga namin. Tapos talagang nanglalalim yung mata namin. Payat na kami, minamahal. Imaginin mo naman yon. Hindi ka makakatulog din. Sa dami ng lamok, sa dami ng langaw, tapos walang banig, walang kumot, walang bihis-bihis kasi ang mga damit namin wala na.
walang ligo-ligo. Talagang kung may fasting na pinaka-effective, minamahal, yun yung fasting na pinaka-effective. Yung naranasan namin doon. So, after 7 days, hindi na makapaniwala si Robot na buhay pa kami. Pumunta. Nataon na kami nakahiga. Biglang sumigaw, "Mga haleluya, kumusta kayo?" Bigla po kami nakapasigaw, "Hallelujah! Praise the Lord!" Buhay kami. Buhay kami lahat. Commander Robot, sabi niya, nakita niya ang kalagayan namin, talagang dumudugo na yung labi namin, payat na payat na kami. Sabi niya, alam nyo, ako, 3 days lang, patay na ako pag gagawin ko yung ginagawa nyo. Ngayon, naniwala na ako na kayo nga ay padala ni Allah. Padala kayo ng Panginoong Diyos dito sa aming kampo para magkaroon ng kapayapaan ang mga Kristiyano at mga Muslim. Para walang dadanak na dugo. So, nangusap kami sa inyo, huwag muna kayong bumaba. Tulungan nyo kami na maibaba ang mga hostages. Habang hindi maibaba ang mga hostages, nandito pa kayo. So, yun po minamahal. Kung nagtagal man ang grupo ng Jesus Miracle Crusade sa kampo ng Abu Sayyaf, lahat yun ay plano ng mahal na Panginoon. Kasi kung kami ang tatanungin, sa kalagayan na amin pong naranasan doon, ay baba kami kaagad pag sabihin anong gusto nyo, manatili dito, baba kami kaagad. Pero ang mahal na Panginoon ay gumawa ng paraan na pinapasting kami ng 7 days. After nung fasting ng 7 days, ang naramdaman namin, patay o buhay. Hindi po tayo susuko. Kasi 7 days, bihira ka nang mabuhay doon, minamahal sa 7 days doon. Okay lang yung iinom-inom ka ng tubig. Walang tubig, walang ligo, walang bihis, walang kumot, walang banig. Ang higaan mo ay kawayan. Ang sakit. Pero talaga naman minamahal, pinagpala ng malapi noon. So umpisa noon, nangaral na kami sa mga Abu Sayyaf. Talagang to cut it short, humaba ng 3 months. Ayon sa salita ng malapastor, kinausap kami nung unang araw kung ipahintulot ng malapi noon na yung ating target na 3 days ay maging 3 months, papayag ba kayo? Sabi po naming lahat, minamahal, kung yan ang kalooban ng malapi noon na maging 3 months, opo, malapastor. Tama ang sinabi ng propeta ng Diyos. Umakyat kami July 1, nakalabas October 1, eksaktong-eksakto, walang kulang, walang sobra, 3 months talaga. 3 months talaga. Nagkaroon pa ng military assault, minamahal. So, lahat na pangyayari na yan, minamahal. Lahat na pangyayari na yan. Pag-iisipin mo, talagang marirevive ka. Kung iisipin natin itong pandemic na to na nangyari sa atin ngayon, wala pa sa kalingkingan yan. Nung panahon na nandoon sa kampo ng Abu Sayyaf ang mahal na pastor. Mayroon po mga kapatiran na talaga challenge sila. Pinagtatawanan sila. Matataas pong ranggo nila. Yung iba, mga supervisor, mga manager, pinagtatawanan ng kanilang mga subordinates. Patay ng pastor nyo, sir. O sa anong sagot ng mga kapatiran? Hindi po sila nagalit doon sa yung umuusig. Sabi niya, pag totoong patay ang aming mahal na pastor o mayroong mga malaga sa 12 Prayer Warriors, magre-resign ako sa trabaho ko. Mayroon namang ibang kapatiran na nagkulang ng prayer, pumasok sa isip nila, bakit pa kasi pumasok ang mahal na pastor sa kampo ng Abu Sayyaf? Para nagdagdag yata ng problema. Kasi yun yung pong bukang bibig ng mga napapakinggan sa radyo, sa telebisyon, na mababasa sa dyaryo, na dagdag problema daw ang ginawa ng mahal na pastor. Dagdag problema daw, minamahal. So, yung mga fake news na patay na kami, ako napugutan doon ng ulo, pero lahat na yon ay pinatunayan ng mahal na Panginoon. Ang Diyos ang nagpapatunay na fake news lahat yon, hindi totoo yon. Ang good news, ang totoong balita, buhay kami lahat at nakalabas kami lahat, dinala sa Heroes Hall sa Malacanang, at sabi ni Erap, prayer works.
at nakiusap pa si Presidente Erap kay Malapastor, ipagprenyo ang ating gobyerno, ang ating mga kasundaluhan at ang ating mga kapulisan. Dahil marami tayong mga kalaban, hindi lang Abu Sayyaf. Nandyan yung mga teroristang CPP, PNDF, nandyan yung MILF, nandyan yung MNLF na hindi pa sila nabigyan ng ang MILF no, na hindi pa nabigyan ng autonomy, hindi pa sila nabigyan ng panahon na mag-govern sa sarili nila sa Mindanao, minamahal. Dami pang mga teroristang grupo diyan sa Mindanao. Dito sa Luzon, ng mga kidnappers, mga drug lords. Yan po yung problema ni Erap, minamahal. So sa time na yon, ang Jesus Miracle Crusade ay nagiging frontliner. Tayo po, bago lumusob yung mga sundalo, tayo pong una. Iyon po yung ibig sabihin ng frontliner. Tayo po yung una. Bago yung mga sundalo at pulis, ang frontliner, sila po yung una. So, parang katulad nung panahon ni Haring Jehoshaphat, nagtatag siya ng mga sinsirong mga alagad ng Diyos, mga singers, at nagpupuri sa mahal na Panginoon, at yung mga kalaban, sila nagpatayan. So, ganun din po minamahal sa panahon na yon. At sa ating kapanahonan ngayon, ay the same pa rin. The same pa rin. Mayroon pong problema ang ating gobyerno, itong pandemic na to, terrorism, lahat-lahat na yan. Ang ating pong rule ay hindi po minamahal nagbago. Tayo pa rin ang nasa frontliner, tayo pa rin ang nasa harapan, tayo pa rin ang nangunguna sa panlangin, sa pag-ayuno, sa pagpupuri sa malapinoon, through the leading prayers of our beloved pastor and the beloved children of our beloved pastor, minamahal. So, lahat na yan, minamahal, ay talagang pag-aalalahanin natin. Nandito sa lupa pa tayo, parang langit na rin. So, ang lahat na kapurihan, pasalamat.